may ilang mga kongresista na humihiling na tanggalin yung kanilang pangalan doon sa committee report. Therefore, isa sa mga 54 members ng Committee on Justice o ilan sa mga miyembro ng Committee on Justice ang humihiling na matanggal ang kanilang pangalan. Hindi po ito hindi nung pinost namin yung mga gustong umurong, hindi ibig sabihin na ito yung mga tao na boboto pa sa plenaryo, mamaya pa yon. Ang iba ay mga gustong magpatanggal ng kanilang pangalan doon sa final committee report. Maraming teorya tungkol dito, may umiikot di umano na balita, quote unquote, na mayroong nanawagan o nag-announce na kung sakasakali ay hindi na mai-endorso yung mga lilitaw yung pangalan sa committee report. Hindi lang yon. Posibleng pati yung mga lilitaw ang pangalan sa mga pipirma doon sa sa articles of impeachment. So iba pang usapan 'yan. So bakit nasasabi ang ganito? Well, totoo naman, kahit noon may mga trepidations, kumbaga, ang ilang mga kongresista, kung kaya't mayroong mga parti-partido na nagsasabing, ay hindi na kami, according to the individual conscience na lang, hindi na magiging party stand. Uy, maraming salamat. Hindi na magiging stand ng partido ang boto sa impeachment. Kanya-kanya na lang daw according to the Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Natutuwa ako dahil nga nakakasiguro tayo na nagdadalawang isip ang ilang mga kongresista. Ano pa kaya yung mga boboto sa plenaryo? Ang pagkakaintindi nga natin for a time, because the situation is fluid, nagbabago-bago yan. May mga ibang mga kongresista na nagsasabi ng hindi na kami pipirma, hindi na interesado, may mga ganon. So dahil sa dami ng mga nagsabing ganon, may mga pananakot, may mga banta na hindi magkakaroon ng pondo ang ilang mga kongresista. But before all that, nung matumal na nga ang reaksyon ng ilang mga mambabatas dun sa impeachment complaints, merong nagmagaling at sinabi na, ano ba ang problema ninyo? Meron ba kayong FLR na hindi nabigay? O natural, naglabasan yung mga masasama ang loob nila doon sa for later release na hindi na na-release. Yung mga pangakong hindi naman nasunod sa 19th Congress, katulad na, of course, merong kaliwaan, pero yung mga FLR, yun yung malaki, at saka yung mga pangako ng mga proyekto, mga tila hindi lahat natupad. So naiintindihan natin na may mga sama ng loob at mayroong mga hindi na interesado, at mayroon naman iba na kabado. Bakit sila pipirma kung matatapos kaagad ang mga karir nila? Or even worse. 'Di ba? Baka perpetually hindi sila ma-elect na ever again. So, bukod pa diyan, ang pagkakaintindi natin doon sa Committee on Justice, halos lahat ng mga galit kay VP Inday ay naandun. Parang napuruhan siya kasi nga of the 54 congressmen, ilan lang ang nagpakita ng konting independence. Gayunpaman, parang madali para sa Committee on Justice kasi hindi naman sila yung final say. Sila lang po ang finding ng probable cause at recommendatory lang sila. But given the recommendatory nature at saka magkakaroon nga ng botohan sa plenaryo, maitutukoy talaga ang mga taong ito. Bukod pa dyan syempre forever ang internet at yung mga hindi magaganda magtanong o yung mga nagpapahirap o kaya yung medyo kakaiba yung mga katanungan, forever yan enshrined in YouTube. Diba? Mahihirapan silang i-scrub yun kasi nandun din yun sa transcript of stenographic notes or sa transcription ng mga proceedings dito sa House. So, gayon pa man, kumbaga, meron talagang kinakabahan, meron talagang natatamaan, meron talagang nagdadalawang isip. Bakit? Kasi maraming kakampi si VP Inday. Posibleng hindi sila nasa Kongreso, pero marami siyang kakampi where it counts. Out there where people vote. So, in the end, hindi pa rin pala walang kasiguruhan ng kahit ano at hindi na po
might makes right ngayon. Hindi na po nakakasiguro kung ano ang magiging mayorya sa Kongreso at this is the reason kung bakit medyo lumalala din yung mga trolls. Yan po ang mapapansin ninyo online. May mga tao who are making already outrageous, libelous claims against VP Inday in the hopes na meron pa silang maiproject na galit na nanggagaling sa taong bayan. All of these congressmen, these senators, alam nila. Kahit paano may resources sila to determine kung ano ang public sentiment. Alam ng mga mambabatas natin kung sino talaga ang nangunguna sa darating na eleksyon. Ngayon, they do not want to be forever known as the people who impeached VP Inday. Even more so, kasi malalim naman po ang bangko. Hindi lang po si VP Inday, but any person who is recommended by the Vice President or recommended by the Duterte family is most likely to win. Bakit? Yung mga kalaban niya wala pang ang manok. Wala pa po silang ilalaban. Wala pang kandidato. And therefore, without a candidate, paano nila masasabing may ipapanalo sila? Tingnan nyo nga yung mga malalakas ang loob na ipasok ang pangalan nila dito for consideration bilang mga kandidato ng bise o presidente, mabuti sana kung tumitigidig ng more than 2%. So, habang papalapit ang 2028 elections, padesperado na ng padesperado yung kabila. And there is no better sign of desperation than itong flip-flopping ng mga kongresista. Lalakas ng loob ninyo nung nagdidinig kayo ng ng probable cause, ng sufficiency in form and substances, sufficiency in grounds. Lalakas ng loob, 'di ba? Minsan, ang tatapang magsalita, ang sasakit ng mga lumalabas sa bibig nila, ang daming innuendo, mga insulto na ang bilis-bilis lumabas sa kanilang bibig. Ngayon, napalapit na ang oras ng paghuhusga. Nagbabago sila ng isip, tatago na. Pero mahirap kasi magtago. Mahirap talagang magtago, lalo na ngayon. Sabi ni Paul Bryan ko, totoo ba na 500K na lang ang bigayan at FLR pala na lang? Ang dinig ko nga mas mababa pa, parang 300,000 lang. But, all of those are guesswork. Wala pa tayong meron akong nakakausap at sinasabi, ganun, 300, 500, depende sa kausap. Hala, di pa pala pantay-pantay. Super effective po ang media, sabi ni Noel. Just talk to my parents and just observing how they see Marcos and they think he's a hardworking president. Can't explain much because they based comment on mainstream media. A lot of elderly people who don't use Facebook base their judgment per mainstream media. Sad reality po. Yes, however, the surveys don't lie. Kasi akala nyo naman because you're counting people who are not on social media and think that everybody who is not on social media is influenced by traditional media. Parang mali po. Kasi nga, yung consistent ang surveys. Maliban lang dun sa isang kakaiba talaga mag-determine palibasa. Hindi natin alam kung saan nila hinuhugot. Hi, Ma'am Mabel. Andito po si Sec Mabel Acosta. Maayong gabi, Ma'am. Nakatuwa yung mga biglang drop-in. Hi, Ma'am. Kita-kits. Baka bumalik ako dyan. Sabi ni IHL, may idea po ba kayo kung sino pwede maging vice ni President Sara? Well, nasa sa kanya yon. Siya nga ay namimili ngayon, di ba? Pero hindi niya nilalabas yung pangalan nung kanyang napupusuan dahil hindi pa rin sigurado yung tao at kung ilabas natin, mababash yun. Ilabas niya. Hindi ko din alam. Sino kaya yung mga nag-withdraw ng pirma? Actually, may idea ako. May idea ako at madami-dami sila, ha? Basta mahigit 100 na Let me see, check ko lang. Teka, let me see. Ay, di ko pa pwede banggitin ng mga pangalan, gayon pa man. Medyo nakakagulat. Meron iba dyan mga kalakalaban, akala mo kalakalaban, pero pagdating sa, when it comes right down to it, medyo takot naman. Sino ba dito? 15 na po ang mga nag-withdraw ng kanilang pangalan. Ewan ko kung pagbibigyan sila ng committee, pero as of last count, 15 na daw po ang nag-atras ng kanilang pangalan. Tingnan natin kung papayagan sila.
Sabi ni Ma'am Vensha, my 86-year-old grandpa doesn't use social media and relies solely on trad media, but he's a firm supporter of Duterte. Nice. Withdrawal reveal. Pagka hindi na sila takot. So, kung ito committee pa lang ito, pero kasi sa committee kitang-kita talaga sila, ilan lang sila, 54, at sa 54 na yon 15 na, more or less, ang mga nagtatanggal ng pangalan nila. So, ito yung, ang nakakatawa sa kanila kasi ito yung iba dito ang babagsik eh. Pagkatapos, ayan. Ayun. Merong mga bagong dagdag, pero mayroon din, hindi pa pala totoo. Okay. Hindi pa totoo. Kumbaga, labanan pa. May maraming nagpapatanggal ng kanilang pangalan, pero meron din mga nagdagdag ng kanilang pangalan. Ugh. Yung mga hardcore, syempre, hindi naman magtatanggal ng pangalan nila dyan. Anong problema nito? Sabi ni Kindo Ani, no to Aimee Marcos. Kailan namin pinag-usapan dito sa live si Aimee Marcos? Paloka kayo ha, napaghahalataan tuloy kayong hired for a specific purpose ba yan? So, well, hindi natin alam kung itong 15 na ito will be sufficient to overturn the decision. Gayon pa man, nagpapatanggal sila ng pangalan kasi indicative yan ng kanilang hiya. Tinubuan yan ng hiya. Diba? Nakakaloka. Ma'am, syempre, nag-withdraw po ba yung miyembro? Yes, ma'am, kasi committee pa lang naman po ang nagbubutuhan. Committee lang po ang may report at nagpapatanggal ng mga pangalan nila doon sa report. What happens to the resolution if sponsorship withdrawals are less than majority? Di walang resolution, walang majority. Ibig sabihin, yung signature sa indicative of their vote, sang-ayon sila. Di kung hindi sila pipirma, parang tingnan niyo yung nangyari kay Senator Lacson, yung partial committee report niya, na ilabas ba? Hindi niya mailabas kasi nga unang-una partial at kukonti. Wala sa mayorya ang pumirma. Hindi uusad, hindi yun masusumite. That amounts to a no finding. So, ibig sabihin, pwede pa pala, no? Ewan ko. Pero bukas, kakatawa. Tingnan natin na si Miss Christine Sonza, sabi niya, impeach Inday Lustay. Wala. Ano kala nyo? Nakukonvince kami sa mga sloganeering ninyo? Una, wala kang laman. Wala kang argumento, wala kang ebidensya, walang katuturan. Itong mga ganyan mo. So, kahit 10 beses mo sabihin yung impeach na ganyan, hindi mo kami makukonvince. Wala kang laman eh. Lata yan eh. Pwede po ba i-publish yung mga pumirma? Let me see. Hindi pa sure. Kasi ganito ha, actually, ang presumption is lahat pumirma kasi yung boto ay 54-0 ba? Or ilan lang? Or 53, whatever. Pero lahat halos, with 1 or 2 exceptions, yung mga absent, ay bumoto in favor of the finding of probable cause. So yun, the presumption therefore is all of those who vote, andun yung pangalan nila para patunay ng kanilang boto. Sabi ni John Paul, pero binlock mo si Christine Sonza, takot ka, darling. Humaharap nga ako sa hukuman. Humarap ako sa lahat ng mga kaso ko. Humarap ako sa NBI kahit mag-isa. Ako ang tatawagin mong takot? Hindi. Asar lang sa mga katulad ninyong walang kakwenta-kwenta. Lata. Diba? Hindi pwede yan. Yung papasok ka dito, wala kang argumento, wala kang pangpatunay, wala kang logic, walang kahit ano. So,
'Di ba? Exempt kayo dito. Graduate na kayo, alis na diyan. Wala naman kayong sinasabi. Sabi ni Gilbert, natatakot sila na sila sa INC kaya dumarami ang maatras. Sana mag-reflect din yan sa boto sa plenaryo. Kakaloka yung magtatawag sa akin ng takot. Palibasa mga hindi humaharap yan sa sa mga kaso o kaya hindi yan nakaranas ng attempted extrajudicial disappearance. Tumigil nga tong mga to. Dumami na naman. Nadagdagan ng isa. 16. Sabi ni Babski, takot maresbakan pag si Inday Sara Duterte na maging presidente, baka ma-empty ang Congress office. Totoo yan. Ito yung masaya dyan. Natatakot sila. Kailangan masiguro nila ang kanilang pagpapanalo. Kailangan masiguro nila ang pagtatanggal nila kay VP Inday. But wait, there's more. Paano? Paano kung ang pumalit ay si Baste Duterte? 'Di ba? So, 'di ba sabi ni Ma'am Gladys, mga uhugin pang tumatawag kay Attorney Trixie na takot. Diyos ko, ilang presidente ang kinalaban ko. Yung isa pinapa-aresto ko, wala naman akong kaso. 'Di ba? May isang presidente, inutusan yung isang tauhan niya, pa-aresto daw ako kasi hindi niya gusto yung mga pinopost ko sa social media. O, ayan, ang ending. Walang nangyari. Nasabihan siya, sir, walang warrant at kakampi dapat natin yan kasi nagsasabi ng totoo. O, ayan, patay. Sabi ni Junjor, yan, Attorney Trix, yung mga walang argumento na may personal lang na takot ka. As if, di ba, maniwala kayo doon? At a time na kahit lahat ng mga pinadalahan ng mga sabina ay hindi nagpapakita ako. So, di ba? May ilan nga kami na, o sige, aresto kung aresto. Bakit ba? Pero ito, tingnan niyo napakalalakas pala ng loob ng ating mga mambabatas. Hindi sila siguro nakakasiguro na sa kanilang pagpapanalo. At kahit na sabihin na natin manalo sila, malalim ang bangko. Di ba? Malalim ang bangko ng panig ni BP Inday. Sabi ni Ma'am Karen, malaking factor siguro na di nabayaran yung mga naunang impeachment at lalo na ngayon, krisis at delikado si Tamba. Wala nang significance si Tamba. Hindi na siya speaker. Wala na siyang access sa pera. Sino ang speaker ngayon? Mala Santa Claus din ba si Speaker D? Tila hindi. At paano siya magiging mala Santa Claus? Saan pa sila dudukot ng perang ipapamigay? Sabi ni Ma'am, I don't think Charisse has the guts to lead. Posible ding dumulog uli sa Supreme Court si VP sa fishing expedition ng COJ. Correct. Sabi ni Ma'am Grace, kala nila si VP lang may reserba. Si VP lang, may reserba po tayo. Sabi ni Eloy, akala nila si Inday Sara lang ang Duterte. At kahit ubusin pa nila kung sinong i-endorso ng mga Duterte, yun ang mananalo. Tumigil nga sila. Dahil boto ito ng galit natin. Sabi ni Ma'am Marise, you mean 30% ang bumaliktad? Mukhang gano'n na nga. Ang galing ni Ma'am sa math. Bilis. Sir Rolf, sabi niya, God protects. Kahit ano pa, ipaliwanag mo sa mga taong empty ka ng ulo. Sayang lang, pero at least kahit papaano yung nag-iisang neuron. Kahit nag-alsa balutan na, nagkaroon na din ng duda. More power. Ayan, maraming salamat, sir. Sabi ni Kaupe, tandaan nyo, tolls, madumi pera nyo. Hindi kailanman malinis na trabaho yan. Christine Sonsa at John Paul. Sabi ni Fenito, walang ambag, alis kayo dito.
Sabi ni Joshua, Bastel is not the same as Sara and Digong. Mahina ang support niya. But we will make it strong. You know, these things, they're never permanent. Merong nagsabi, si Sara hindi kasing sikat ni Digong. Ano ang boto ni Sara? 32 million. Di ba, ni VP Inday? May nagsabi, humihina na yung popularity ni VP Inday. Nasa na siya ngayon? 40%? 48%? That's almost 50% of surveyed people. Nakakaloka kayo. Di ba? Kahit sabihin nyo pa, hindi ganun kalakas si Baste, gagawin nating malakas. Si VP Inday, nung kakabanat nang hindi siya lumalaban, hindi siya kumikibo, o nandun pa siya sa Department of Education. Pero upset na yung mga tao kay BBM. Daming nagsasabi, mawawalan na ng popularity si Inday, dumikit kasi kay BBM, nasan siya ngayon? Nasaan ang ratings niya? Do you think ratings are permanent? They never are. It could go up, it could go down. But on this side of the equation, that is on the other side, across from BBM et al. Nope, and nope. Sabi ni Michelle John, no mercy sa 2028 para sa mga nagbalahura sa kinabukasan ng mga Pilipino. Duterte for President 2028. Toray. $500K, robe po ng senador sa impeachment costs $500K. Mahal naman. Parang hindi totoo yun. Parang hindi. Kahit sabihin pa natin na yun yung velvet, yung I doubt if it's at 500,000. Sabi ni Alpha Chin, passive-aggressive na naman. Susunod ba ang 12 appointee, double E po yun, ni PRD sa Supreme Court, no one above the law? Nasa YouTube ka pero FB lang binabasa. Nakakaloka ka, madam. Hindi naman lahat sabay-sabay lumalabas. Baka passive-aggressive na sa YouTube ko. Pero hindi ka nagbabasa. Parang yun? Kawawa naman kami, hindi kami binabasa. Ma'am naman. Alam niyo kung ilan ang nanonood ngayon na live? 2.7 thousand. Sabihin na natin kalahati lang nun ang ang nagtatanong. Tandaan niyo, we're across several platforms. May YouTube, may blue app, may red app, may green app, may black app. Buti nga, hindi ko pa dinagdag yung iba. Sabi ni Pepe, Pilipinas, Duterte pa rin. Sabi ni Angel, tama, Sara all tayo. Do you know what happened to Sir Jason? Bakit siya hinuli? Allegedly for violation of Article 154 of the Revised Penal Code, unlawful utterances or unlawful use of means of publication, supposedly for publishing information, untrue information about the state of the president's health. That's not an established precedent. There is no established precedent, meaning may defenses po siya. So he was arrested on a weekend in violation of the memorandum circular that guarantees that law enforcers are discouraged from serving warrants of arrest over weekends or during periods where the courts are not open to take a petition for bail. Sabi ni I am Paulo Vicente, ayaw namin ng defeatist mentality. Tayong DDS, tayo majority. Sabi ni JJJA, si PRD nga napanalo, wala pang Duterte, naririnig ang mga tao sa Luzon. Excuse me? Kilala ko na si PRD noon. Naalala nga niya, may kwento na naman ako. Pero alam niyo na tong kwento na to, di ba nag-MCLE ako sa Davao. Pagkatapos, we were discussing the juvenile delinquency law. Yung mga lawyers doon galit sa bata. Sabi nila, mga bata who commit crimes, ganito, dapat ikulong sila. Bakit binibigyan ng special treatment? Ba't bata, ganyan. Ako hindi. Garbage in, garbage out ang bata. Bad family life, bad home life. Anong laban ng bata pagka ganon? Pag tinuro sa kanya yung masama, anong laban niya? And you know who agreed with me? Mayor Rudy Duterte. So, pwede ba? Huwag nyo nga sasabihin na hindi namin naririnig sa Luzon si PRD.
Kilala nga siya. Although yung sa iba, ang naririnig nila sa kanya, hindi ganun kaganda. The Bawenyang Atenista says, I saw this afternoon may saro na as of April 30 ang mga budget sa EDUC, DA, DFA, DPWH, DOH, CHED, and mga ayuda. Timing na timing sa botohan ng impeachment. Uy, maraming salamat sa mga gifters natin dito. Sa Black App. Thank you. Thank you, thank you. Mimang TV says, totoo ba ang kulang para makulang na? Subukan natin. Wala namang mawawala kung di totoo, di ba? Ang tunay po kaya yung blacklisted po na daw sa INC pag na yes na. Tunay po kaya. Wala pa po akong confirmation yan. Although naririnig naman natin. Ma'am Raquel, maraming salamat. Ma'am Gracia, thank you very much. Sabi ni Brogets TV, takot na sila kasi in and out sa ospital, sabi ni Amy. Oo nga today nga lang niya sinabi Ma'am Karen says, yung naunang impeachment noon, braso talaga ni Tamba at may rumored pang suhol na 150 million. With the second impeachment attempt, malambot si Charisse at playing safe CD. Ang daming pwedeng gawin si VP to overcome the impeachment and the future impeachments, kaya siya lang ang may balls na magpanagot. Sabi ni Alpha, akala ko ba mas gusto ng Duterte sa Senate, ayaw sa House? Ano nangyari? Ha? Ba't ganyan ang tanong mo? Sino may sabing ayaw namin na ayaw sa House, may connection dito? Botohan lang po ito. Ang pinag-uusapan lang namin dito, yung mga naduduwag na mga kongresista na nag-withdraw ng mga pangalan nila. Anong kinalaman doon? That is not a hearing. This is simply congressmen withdrawing their signatures and has nothing to do doon sa pagdidinig. Kaloka? Ano yan? Bang klaseng ano yan? Tanong yan? Anong klaseng reasoning yan? Konting ano naman? Dagdagan nyo naman ng konting pagbabasa at konting facts. So, ano ka? I don't have eyewear right now. So sabi ni Veritas, expect na natin lalong magiging madumi ang laro ng admin as 2028 approaches, kaya dapat lalo tayo mag-push back sa mga gagawin nilang narratives. Thank you. Thank you for the reminder, Veritas et Lex. Tama po kayo dyan. Hindi nga po non-bailable. Sabi ni Inday is my president. Bakit po pala naging non-bailable yung kay Jason sa nawaran? Ma'am, typo lang po. Nagkamali lang po yung clerk. Hindi sinasadya. Akala ko ba mas okay pag inangan natin sa Senate? Bakit ngayon atras kayo? Sinong umaatras? Wala sa aming umaatras. Ang nag-aatras ng signature yung mga kongresista. Ano ba? Ayusin nyo nga yan. Sabihin nyo dun sa handler ninyo na hindi kayo marunong mag-explain ng mas maayos. Ngayon ka-DDS ka na. Sabi, sorry naman ka-DDS o kanina. Akala ko ba ayaw ng DDS? Ngayon, ka-DDS na kami. Gravy ka naman. Sabi niya, di ba ayaw natin sa House? Bakit pa ulit-ulit ka? Inasagot ka na kanina pa. Hindi tayo umaatras. Congressman ang umaatras. Makinig naman kasi. Huling-huli na Sabi ni Julian, may makakaso ba doon sa mga kongresista na nag-agree na buksan yung BIR box? Wala naman po silang ginawa. Bumoto lang, nag-express lang sila ng willingness pero hindi naman nila binuksan. Ngayon, ibang usapan yan kung binuksan nila. Yung lumabas na video ni Matibag, pag threat niya kay Mel Sabio, pwede ba siyang kasuhan? Depende kung hindi pa po prescribed. Kasi I understand, hindi po yan recent. Hi, Kikit. Sabi niya, we should have bantay pirma for the impeachment. Naka-countdown ng identified congressional district and PL to let the masses know kung sino ba ang walang pakialam talaga sa kapakanan ng taong bayan in these trying times. Number 1, oil price gigantic hikes. Number 2, Middle East unrest. 3, Meralco bill. 4, ayuda mentality. Commuter daily struggle. 5, flood control. 6, 7, infra ghost projects. Wait,
May gift goals po sa taas. Sabi ni Noah, Nico, and Nea, kahit naman makapasa yan sa lower house, di yan makakakuhang boto ng impeachment sa Senado. Sabi ni Rain, kung tuluyan si Sir Jason sa kasuhan, pwede siyang humingi ng medical record copy to prove na mali siya. Actually, burden yon ng prosecution na patunayan na walang ganun. Kasi sila po yung nagka-claim na mali si Sir J. Therefore, they have the burden of proof. Sabi ni Ziz, fake news peddler, naku, wag naman po kayong ganyang kasama sa sarili ninyo. Tanggalin nyo yung salamin para hindi ka na nababother. Sabi ni Justin Keith, pag nakalusot sa impeachment si VP, ubos sila dyan sa Congress. Tingin ko, pag hindi nakalusot sa impeachment si VP, ubos pa rin sila sa Congress. To Sir Ian Paul, thank you very much. Sabi ni Sarah 31, sinasabi ng isang lawyer sa HOR na ma-impeach daw si VP within 2 weeks. Alam nyo ma'am, kailangan natin mag-distinguish between what is an educated prediction or an educated guess with a wish list. Sabi ni Red Lacson, exactly, sinabing fake yung medical bulletin ni Sir J, pero nasaan ang real silent marshmallow? Bakit naman sasabihin ninyong natabunan yung laban ni Sarah? Ano yan? Any reaction sa laban ni Sarah, natabunan na naman. Bakit ganun kayo? Unang-una, hindi natatabunan yung kay VP Inday. Diba? Dumadami lang siguro ang balita. Pero bakit kayo worried pag, ay, tahimik na yung sa ganito. Ay, ganito. Ang dali lang po. Kung feeling ninyo natatahimik yung isang issue, magsasalita kayo. That's what it means. Pero bakit kayo worried? Bakit kayo nag-aalala na natatabunan ang mga issues? May social media po. Sabi ni Elmo, anong mangyayari pag walang comment si BBM at Recto sa petition for writ of mandamus? Ang sasagot dyan kasi yung Solgen. Ngayon, kung hindi sumagot ang Solgen, gagawa ng desisyon ang Korte Suprema nang wala yung input nila. Halatang mga korap nang gigipit ng mga ayaw sa kanila, sabi ni Kuya JC. Sabi ni Ma'am Sarah 31, wag niyong pabayaan ang ating VP. Kailan ba naman namin pinabayaan si VP? Sabi ni Noel, Attorney Chico described you as a spokesperson who handled the role with dignity. In contrast to AK, he likened her to someone haggling in the market. You just smile. Anong gusto niyo yung gawin ko? Ay, thank you. Kilig ako, gano'n. No, I know Attorney Chico very well. So, I'm very happy about his observation. Pero syempre, show ko yun, nakakahiya naman. Bakit ang tagal ng aksyon ng Korte Suprema para aksyonan ang korupsyon? Ma'am, kasi ang ibig sabihin ng tagal is judgment yan. Nagko-conclude kayo. Pero ang definition ninyo po ng tagal ay hindi po kapareho ng definition ng Korte Suprema. Dahil depende yan sa kanilang caseload. Depende yan kung may TRO. Depende yan sa maraming ibang factors. So just because you think it is taking a long time doesn't mean that there is a delay or that the court considers it as a long time. Sapilitan ba ang boto ng mga kongresista sa impeachment? Parang ganun yung ina-attempt ni Charis. Pero di ko alam kung effective. Nag-aalala lang daw si Ma'am Sarah 31 pag nasa Senate na ang impeachment ni VP. Sabi ni Byronical, walang DDS na umaatras, no? Nag-sorry na si Alpha Chino. Kung hindi siya DDS, baka feeling ko mako-convince naman natin siya. Wala po ako sa spokes bukas, baka sa Tuesday pa po, if ever.
Wala pong utos ang Korte ng hair follicle drug test ng Pangulo. Wala pong ganun, ma'am. Okay, fake news alert. Hindi po nag-utos ang Korte Suprema na mag-take ng hair follicle drug test ang Pangulo. Walang ganun. Nag-file ng petition ang ilang mga tao, members yata ng UPI, sa Korte Suprema requiring or asking for an order of mandamus. Ano yung ibig sabihin ng mandamus? To do something. The court will require them to do something when there is a clear right to demand it. So, ang order ng Korte Suprema is, Malacanang, sagutin niyo to, file your comment. Okay? They are given 10 days from receipt to file their comment. Sabi ni Ma'am Nelia, bakit sila takot na matapunan ng issue? Ang flood control issue nga, tinakpan eh. Ninyo? Sinong ninyo? Nila? Sabi ni Pucci, hanggang ngayon wala pang sagot si Vatman at BBM sa utos ng Supreme Court mag-undergo ng medical bulletin. Hindi ako makakampante dyan. Alam niyo kung bakit? Pag Solgen po, ang humingi ng extension, pinagbibigyan na ng hukuman. So baka humingi ng extension si Solgen. Sabi ni Jam, DDS is majority with consistency. Mitzil says, kahit ang hula ay ayon sa Duterte na universal attraction, kahit anong paninira babangon, go, 2028, Inday Sara may superwoman. Kung ang prosecution ang may burden of proof, mapipilitan po ba sila na ilabas ang medical record ni BBM? No. Not without a court order. So, posible, but kailangan mapatunayan yung need for that as evidence. Kasi, dun sa criminal case, hindi naman po whether or not may sakit si presidente ang issue. Ang issue is whether or not guilty si Mr. Sonza. 'Di ba? So kung hindi sila magpadala ng proof of something, then mananalo si Mr. Sonza. So anong kailangan patunayan ng prosecution? Kailangan nilang patunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Sir J. So pwedeng sabihin nila, si Sir J ang may burden of proof kasi the presumption should be in good health si Pangulo. So they could argue it that way. So hintayin natin kung anong gagawin ng prosecution. Pero yes, they do bear the burden of proof. Sabi ni Vensha, in their desperation over Duterte, pina-jetski pa nila si Lovely Granada papuntang South China Sea. Nakakatawa talaga mga utak. Ay nako, kung maka-accuse sila ng kung anik-anik sa atin, sa atin, simple lang eh. Pag tayo nag-akusa na ang baduy nila, panalo kaagad tayo. Hi Chris, magandang gabi. Actually, sabi ni Julian Swell, Charis na talaga pangalan nun. Actually, hindi. Nadadala lang ako ni Mayor Baste. Sabi ni Ma'am Gracia, nagbida-bida na naman pala si Miss Sanib sabay tirik mata. Sino si Miss Sanib? Good evening, Ma'am Alinea. Sabi ni Solile, the dilemma of the corrupt congressmen kung yung lunukin ang mga bayad na desisyon nila nung nakaraang impeachment. Oo. Sabi ni Butter Cheese Loaf, kung maraming umaatas, hindi pala kasing galing ni Tambi Mambraso si Charis. Kulang sa ensayo. Well, in fairness to him, wala na kasing magamit na pera. Hindi gaya noon, di ba? Ang dali, very readily available. Ngayon, sa kamalasang palad, naubos nila. Sabi ni Bong, madami po ang naghahamon kay BBM and cohorts, nakasuhan sila like Dean Chase pero di nila magawa kasi mas lalong mabibigyan ng tamang platform ang kakasuhan nila sa
piring ang mata ng hustisya. Alam mo, John Roy, hindi ako sasagot, sobrang speculation na yan. Hindi nun natin alam kung anong hawak ni Sir Jay eh. So nagtatanong na kayo kung kung makakasuhan sa pagkuha ng medical records. We don't know that. We don't know if there are medical records. We don't know if the medical records at hand, if any, are real or not. So sobra namang sobrang puro hula. Sabi ni Random, sino ba may ayaw ma-impeach si Sara? Si Sara o si BBM? Binigyan pa ng budget makaalis ng bansa. Di ko gets. Parang ang labo ng tanong, sino ba may ayaw ma-impeach si Sara? Ayaw ma-impeach ni Sara? O ayaw ni BBM ma-impeach si Sara? Yun ba yung tinatanong mo? Parang ang labo. Ayusin niyo please. Sabi ni Michiko, dapat po ba wag na matuloy impeachment? If so, parang sayang yung opportunity na ma-unmask yung mga witnesses and prosecutions. Kung matuloy naman, wala pa ring assurance na ma-acquit. So, wala pong katanungan yan. Sabi ni Den of Thieves, sorry ma'am ha, tanong ako, may balita na po ba sa writ of habeas corpus kay PRD? Alam mo sir, the moment magkaroon ng balita, i-report namin. So kung wala pa kami nare-report, wala pa rin po. Ayan meron pa siyang mga ganyan halatang pinag-aaway kami. Huwag ka na magkunwari. Niwala naman ako sa'yo. Buti pa si ganito, buti pa si ganyan. Compare para mag-away kami. Halatang halata. Ayusin niyo yung pangalan ni Joey ha, kaka-insulto. Sa totoo lang, malapit ka na ma-block, Alpha Chino. Sabi ni Pucci, lahat sila gustong tumakbo ng presidente at vice president. Maganda nga yun, marami sila. Sinong marami? Ang konti nga. Sabi ni Ma'am Inday, hindi sa ayaw ko, tama po ba intindi ko na ang mag-people power at yung mga rally na malakihan, gagawin nilang reason to declare martial? At yun ang paraan nila to stay in power kung hindi ma-work ang impeachment. Ma'am, kasi ilang beses na, dinidiscuss natin po, ano ang mga grounds for the declaration of martial law? Invasion. Anong ibig sabihin ng invasion? Galing sa ibang bansa. Lawless violence. Kung magrarally na malakihan pero peaceful yung rally, paano ma-declare ang martial law? Remember, pwedeng i-review ng Korte Suprema ang factual basis for the declaration of martial law. Kung hindi based on fact yung declaration, di baliwala. Ma'am, they can't do everything anymore. This is not the Marcos Sr. administration. And I know that many people are thinking na malakas yung kalaban and so on. Hindi po sila malakas. Mas marami tayo. They still have to abide by the Supreme Court. And if they don't, they lose credibility in the international community. O sasabihin nyo na naman, kaya nilang mag-bend the law. They can't do that forever. Saan nanggagaling ang power ng Pangulo? Saan nanggagaling ang power ng elected officials? Sa atin. That's why they still have to monitor yung ating goodwill kung sinusuportahan natin sila. Because they know that under the 1986 events, people power, if you win, is a means. It's a recognized means of changing things. So, yung ninyo, yung parating yung sinasabi, paano yun? Paano kung ganito? As though we are powerless. But we're not. So, yun lang ang yung mga, paano kung mag-declare ng martial law? Unang-una, hindi pareho ang martial law from martial law before. Okay? Meron na pong mga limits kaya nasa saligang batas. So, kailangan base dun sa batas. Kailangan lawless violence. So, rally, hindi po yan bawal at hindi po yan ebidensya ng lawless violence.
Sabi ni Fermin, ang nanay ko 88 years old na, sa edad niya, ngayon lang siya nagka-interest ng sobra sa politika. Dahil mahal na mahal niya si VP Sara. I love it. Sabi ni Ma'am Jenaline, hindi pwede yan. Si Noynoy nga binalak dayain si PRD nung eleksyon. Di tumuloy kasi alam niyang magwawala mga DDS. O hindi lang yon. At some point, mahirap na nilang mapapatunayan yung massive daya. Sabi ni Ron, kaya pala pinagre-resign na lang ni Soto si VP para walang impeachment. Yung pala in and out na pala si BBM, sabi ni Amy. Good. Sabi ni John Royce, hoping maganda outcome ng review request ng ICC Chamber 3 sa status ni Tatay D at sana makonsider na mapauwi siya. Yan. Sabi ni Moto Ed, sana di makalimot si VP sa mga walang hiyang nagpahirap sa Pilipino at nagpakulong kay PRD at mabawi ang kaban ng bayan. May post si Tio ng congressman na pipirma. He's counting now 70. Ang binibilang ni Tio ay plenaryo kasi 54 members lang po ang nasa Committee on Justice. Sabi ni Bear, di ako naniniwala na naka-WPS ang mga baka ano yan? Kasi walang geotagging. Maniwala ako pag may watermark at geotagging. Sabi ni Angel Bert Labnutin, ask ko lang po, nakakasuhan po ba pag nasasabi ang corned beef sa kanila? Hindi ako sure. It depends, no? Kasi libel pa rin po kahit patay yung tao. So, yun po yung posibleng maging kaso. But it will depend kung ano yung sinabi. Sabi ni Ayan, saan po nakalista mga congressman na bumoto sa impeachment? Hindi pa nga po bumoboto ang plenaryo. Ayan, nagkalituhan na tuloy. Sabi ni Beck, ang clone na po ba si Vangag? Alam nyo what it would take to create a human clone? Kasi sa ngayon, ang kinakaya pa lang ng technology, of course may technology na. Kumbaga, the science of cloning human beings is already available, but it is considered hugely unethical. So wala pong napapayagan ng mga legit na labs ng cloning ng tao. Hindi pa nga sure kung papayagan yung cloning ng human organs eh. Hi kay Architect Gail. Sabi ni Red Lacson, 27 million budget for Senate impeachment at 500,000 ang robes. Wow. 60 pieces. Di pwedeng dry clean na lang. Baka naman inipis na. Sabi ni Skyrus, Committee on Justice members and non-members ang nasa post ni Tio Moreno. So I don't know if non-members of the committee will be signing or are allowed to sign the report of the Committee on Justice. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito is the report of the Committee on Justice. Alam ko na. May dalawang lists kasi. Merong mga nasa first list pero wala sa second list, which means natanggal yung pangalan nila. Tinanggal na yung pangalan nila. So, merong mga nasa list 2 pero wala sa list 1 at ito ay kasama na yung mga new additions. Okay. 20 yun.
Names in list 1 but not in list 2. Okay, mga remove. 15 so far ang removed. Okay, list of those who will author or co-author the draft transmittal resolution of the articles of impeachment. Okay, alam ko na. So yung nasa list of 55 people, 55 pa lang ang mga pipirma who will author or co-author the draft transmittal resolution of the articles of impeachment. Hindi pa umaabot ng 1/3. So ito yung mga sabi nilang pipirma. Kaya lang ang haba ng listahan na to. Ipopost ko na lang. So far, ang mga willing mag-co-author ng resolution of the articles of impeachment. Okay, pag sinabing articles of impeachment, yan na yung sa plenaryo. Kasi 1/3 ang boto. Sabi ni Osong, may lumalabas na huhulihin daw ng NBI si VP sa conditional threats. Huwag po kayong matatakot sa ganon kasi kailangan pang i-file yung kaso sa piskalya. Kailangan pang may finding of probable cause. And even if may finding of probable cause, bailable po yan. So pwedeng mag-bail si VP dyan. Thank you, Sir Art. Sabi ni Elena, kung mapresidente po ba si VP Sara, mababawi po ba ang 1 trillion plus nakurakot sa kaban ng bayan within 6 years? Ma'am, hindi tayo sure kung magkano yung talagang nawala. Yung basihan po ng 1 trillion ay yung inallocate for flood control. So, yung inallocate for flood control, hindi po ibig sabihin lahat yun ninakaw. So, hindi natin pa alam. Bukod pa dyan, depende yan sa investigador, sa evidence na available, and so on. Marami pong factors, hindi po natin magigess yan kung matatapos yan within 6 years. Ang importante ay maumpisahan at makafile ng kaso dun sa mga pinaka-notorious. Kasi in those cases, kaya sila notorious dahil kitang-kita at mayroong ebidensya. Kailan mangyayaring botohan sa Senado? Ma'am, magta-trial pa po kung umabot ito sa Senado. King Joker said, impeachable ba si Matibag? Hindi po. He is an appointee, hindi naman po constitutional body ang NBI. So hindi po siya impeachable. Yes, madali siyang tanggalin by either the president fires him. You can file an admin case against him that will result in ayan. You can file a case, an administrative case that can result in removal, or you can have him disqualified for previous cases. Yun. Marami po. He's an ordinary official. Hindi siya po protected. Sabi ni Nicoy, hindi titigil ang mga taga-HOR hanggang hindi nagkaroon ng civil war. Kagaya ng nangyari sa Myanmar. Okay? Kailan po mangyayari yung sa... Huwag po paulit-ulit kasi ang daming hindi nakakatanong dahil paulit-ulit kayo ng tanong. Hi kay Jepson. Sabi ni Game, walk through. There is a novel about a guy who is faced with the chance to take down the Crocs. It's called Under Flickering Lights by Nate Susvilla. At saan po nakapublish? Sabi ni Ma'am Annalyn, na-excite talaga ako knowing na takot ang mga taga-HOR kay VP Sara.
Sa tingin mo po ba mapapatalsik si Sara sa Senate? Unang-una, VP Sara naman sa Senate kasi kahit malakas ang argumento ni VP Sara, hindi na magiging evidence based ang Senate, baka maging pera lang yan. Unang-una, ano po yung magiging purpose kung tayo ay nega? Ano po yung purpose nun? Nakakatulong ba tayo? Nabibigyan ba natin ng lakas loob si VP? Siya yung humaharap eh. Tingin nyo pag nakita niya yung mga ganyan na comments ninyo, matitibayan pa rin ang loob o masasaktan lang siya unnecessarily? Pangalawa, hindi ako naniniwala na sufficient ang ebidensya. O sasabihin ninyo, kahit naman walang ebidensya, paanuhin pa rin nila yan. Sa totoo lang sir, if you want to look for something to discourage you, there's plenty. Pero, anong klaseng laban ang pinapasok natin kung kinukumbinsi ninyong sarili ninyo na hindi tayo mananalo? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.